Take two tayo mga hitan. Ayun. Take two. Dahil may technical difficulties. Ayun. Hindi pa rin ako lumalapang. Kanya yung kutsara. Ito. Okay. So, ano na ba yung pinag-uusapan natin? So, pumapanod pa rin ang langit sa atin. Sulit na rin. So, sunod yung mga expose. Then, yung Smart Magic na expose ni Attorney Glenn Chong, September 30, na walang kumansin ng mainstream media. Meron naman pa konti-konti. Then, tawag dito, September 19, nag-file ng case against kay Bautista, dating Comelec Chairman Bautista, ang Department of Homeland Security dahil sa kasong bribery kung saan na may mga ebidensya via email, may mga transaction si Bautista na siya ay tumatanggap ng money, ng bribe galing sa Smart Magic. Although hirap na hirap yung grappler na pangalanan yung Smart Magic. Alright? Kasi nga naman, syempre si Maria Ressa ay tuka na rin ni Liza yan. So, kaya naman hindi makaporma dati. Puro diktador, puro ganon. Tapos nga hindi siya na makaporma kasi matutuluyan siya sa kanyang kaso. So, alam naman sa Pilipinas, bilibilihan ng kaso. Kung sila ang nakadikit, kung marunong kang maging tuta, baka ma-absorb ka sa case mo. Okay. So, ngayon, sabi ko kanina pa rin bago tayo nag-take to, I started my expose as early as last year. So ako ang pinaka first honor, kumbaga, pinaka-una sa lahat na nagsalita against sa mga kahayupan ni Bongbong at ni Lisa Marcos. Okay? Pinahamon ko yung dalawang yan. Kung talagang gusto niyo akong tuluyan, dahil yan naman ang gusto niyo, magtanim-tanim ng mga kaso, manggigipit, kasuhan niyo ako. Dito sa mga expose ko, sabi ko nga kanina mga palangga, ang expose natin ay most of them ay nakita niyo ang ebidensya. Okay? And now, simula doon sa mga pagtanggal sa mga appointees na pinagbubulyawan ni Liza Smugs. Di ba? Nagsimula kay Atty. Vic Rodriguez, Executive Secretary. Okay? Nasinayna na ang kanyang si Lisa ang may pakana ng kanyang pagtanggal. Then, sino-sino pa? Si Atty. Trixie, si Clarita Carlos, at marami pang iba. And now, yung pinakabago, yung si Shelo Magno at marami pang iba. So, ang nagaganda ng karagatan, diba, umaayon din sa alindog natin today. So, ngayon, ang pinaka-expose ni Atty. Glenn Chong sa Smart Magic na nakipag-usap nga si Liza Smugs sa Smart Magic para bilhin, siguraduhin ang eleksyon 2022 ay isang hudya para sa mga mamayang Pilipino na kailangan yung tumapang. Sana mahawaan kayo ni Dr. Jose Rizal, ni Bonifacio ng kanilang tapang para sa bayan. Okay, mahawaan kayo ni Glenn Chong at ni Maharlika na sa kabila ng nakasama namin itong mga hayop na ito, si Lisa at si Puting, ay hindi namin inalintana yung risk ng buhay na itinataya namin dahil isipin nyo, hawak nila ang pera ninyo. Hawak nila ang pera ng bayan para manggipit. So again, yung ginawa, yung case ng US government against kay Bautista, it's about money laundering. At ang pera nyon ay galing sa bayad sa kanya sa pag-bribe ng Smart Magic. At mismo ang asawa niya, si Patricia Bautista, Pati Wright, ang nag-expose noon ng panahon ni Pangulong Duterte. Lumapit pa nga siya kay Pangulong Duterte noon I believe. Ngayon mga kaibigan,
ito ang dapat isipin ninyo mga mamamayan. Balikan natin. For so many years, 2015 I started vlogging. Kayo, yung mga dilawan at tinklawan na ngayon, kahit pa paano minahal niyo na rin ako, pinagbintangan ninyo ko na si Maharlika ay nasa payroll ni Marcos, bayaran ni Marcos, bayaran ni Duterte. Well, let's exclude Duterte. Kasi napatunayan ko na sa inyo na nung panahon ni Duterte ay binodya ko rin naman ang administrasyon niya. Let's talk about Puting now dahil sila ang bida ng smuggling right now. Dahil si Puting at si Lisa talaga ang nagpapatakbo, pati si Tambaluslos ng smuggling and hoarding sa Pilipinas. Yeah, that's good. Ngayon, mga palagay, pag-usapan natin yan. Ngayon, pinagbibintangan ako, may mga lumabas pa nga dati, may 400 million ako natanggap, chucho, mga ganyan. So, ang dami, di ba? So, now I am vindicated dahil kung ako ay bayaran ng Puting at ni Lisa Smugs, sa tingin nyo ba, mag-explode itong bunganga ko laban sa mga kahayupan nila? Again, ang loyalty ko hindi sa mga politiko, ang loyalty ko sa katotohanan at sa taong bayan. Hindi ako ang bumaliktad. Sila ang bumaliktad. Now, yung mga kaibigan ko, classmate ko, kamag-anak ko, na minsan may mga nasabi sila na ako ay bayad ni Marcos, bayad ni ganito, kaya ganito ang salita. Bumabalik sila sa akin. Alam mo, kagabi ang dami kong mga nare-receive pala na messages, you know, sa aking Facebook na hindi ko nakikita. Some of them, people that I know since bata pa. People that I know, mga classmate ko na they're tinklawan and now sabi nila, we are proud of you kasi akala namin sarado yung utak mo. Ang hindi ko baga, hindi nila daw akalain na magsasalita ako ng katotohanan laban dito sa kay Mandorobo na ito. Marcos. So I'm so happy. Hindi ako, never ako ng away ng kaibigan at kamag-anak pagdating sa political views. Kasi alam ko one day, paprove ko sa kanila na hindi ako yung iniisip ninyo na katulad ng pinapakalat ng mga kalaban. Ano nga yung pinapakalat ni Liza Ahas Araneta Marcos? Pinapakalat na naman nila ako ay bayaran. Sino politikong magbabayad sa akin? Sino may power na politikong magbayad sa akin para magsalita? Wala. Kung kayo nga, mga buwa ka ng ina mo, Liza. Kayo nga, di ba? Nagpabayad ba ako sa inyo? Hindi. Nangingi ba ako ng pabor para sa akin? Hindi. So ngayon, ang tadhana, ang Diyos na mismo, ang pangyayari, ang circumstance, ang pagkakataon, ang magsasabi sa taong bayan na hindi ako parte. Hindi ako parte ng inyong mga pinapalamon. Dahil may isang butil ng kanin. Okay? Hindi ako nanghingi sa inyo para makalamon. Oh well, nung May 9 nandiyan ako, you know, nakikinom ako ng kape. You know, but that's not about bilayaran ka. Okay? It's about what? Celebration. Akala ko celebration para sa taong bayan. Yung pala celebration para sa mga smugglers at mga kasabot ng Smart Magic, mga yawa kayo. So nga palangga, sabi ko kailangan mahawaan tayo ng tapang ni Rizal, ni Bonifacio, ni Glenchong, ni Maharlika, and now, you know, at ang mga kampi natin, sila Pebbles Talakera, sila Sas now. You know, si Sas, maraming kwento yan, personal. Kasi, naging part siya ng, ng pagkakaibigan nila dati ni Taning. At yun, nakita nyo naman sa kanyang mga expose doon, ang kanyang mga revelation. At yun makikita na marami pa kayong dapat malaman. Ako, alam ko na yung mga revelation niya beforehand. Kasi nakapagkwentuhan na kami. Kaya lang, I will give her the opportunity to deal with it kasi expose niya yun. Kanya-kanya kaming linya. Hindi ko siya pwedeng agawan sa kwento niya. So, pero yung mga ibang mga nakwento, mga pinupost ni Sas, na ikwento niya na yan sa amin. Alam na yan ni Talakera. And I am so happy for Sas. Sas, we are supporting you. Attorney Glenchong also is supporting you.
Kasi sunod-sunod yung expose. Imagine nyo, hindi naman kami nag-uusap-usap. Sige, itong oras, mag-expose tayo. Hiningi ng pagkakataon. Hiningi ng tadhana. Kaya ikaw, Lisa, ang ina ka, hindi ka magwawagi sa taong ang sinusuportahan ay katotohanan at taong bayan. Buwa ka ng ina, okay, yung pagnanakaw nyo ng asawa mo at ni Tambalos at lahat kayo, pati kapatid mo, si Martin Araneta, na prinsipe ng smuggler, hindi kayo magwawagi sa taong bayan. Isinusumpa ko, hindi nyo matatapos ang 6 years na. Ayan, matindi ang binitawan kong salita kung si Jay Costura ay nanghulang ganyan. Ako bago pa siya nanghula, isinumpa ko na. Okay, isinumpa ko sa tadhana, sa karagatang ito, na malulubog kayo sa maduming kumunoy. Dahil nag-iwan kayo ng distraction sa Pilipinas. Actually, hindi kayo magaling magnakaw. Right? Kasi bangag kayo. Punong-puno ng pulburon sa utak. Kaya wala kayong pakialam. Kahit pagtatanggalin nyo yung mga secretary, mga undersecretaries, yung mga taong pinagdududahan mo, Lisa, at mga pinagsasalosan, hindi ka magwawagi. At sana ilabas ni Misas yung mga pulburon video na meron siya. Hindi ko alam na may hawak pala siyang pulburon video sa mga anak ni Kuting. I'll tell you something about anak ni Kuting na si Simon. Okay? Sinabi ko sa inyo, nung May 9, pina-video ko siya, di ba? Sabi niya, hi Maharlikans. Dineri ko yan eh. Sabi niya, hi Maharlikans, thank you for supporting dadadada. Nung time na yun, I swear to God, ang pakiramdam ko, sa loob-loob ko lang. Kasi hindi ko naman, diba, alam ko yung tatay niya, nagkwento na sa akin. Yung tatay niya, nagpupulburo, nandun ako. Nung moment na yun, sabi ko, taka na parang sabog tong anak ni Bongbong, sabi ko gano'n, sa loob-loob ko lang. Kasi, as a normal person na hindi ka naglalasing, hindi man ako lasing that time, hindi rin ako nagpupulburon, mararamdaman mo yung attitude ng tao, yung, you know, the way na magsalita siya, kung siya ba ay nasa normal state of his mind. So, nakita ko sa isip ko lang, pero wala akong idea na nagpupulburon yung mga Junakis niya. Wala ko din, nagulat na nga lang ako sa revelation ni Sase, di ba? Sabi nga, ilabas na ni baby girl, di ba? Okay, Lisa, simula na. Actually, bagsak ka na, basura ka. Basura kayong mga ginayuta kayo. Alam mo yun? Basura ka. Di ba? Ikaw ang utangera sa mga Chinese businessman. Ikaw ang mandorobo kay Manny Pangilinan. Okay? Bago mo sana ipinahalongkat yung mga mali-mali mong information against me. Diba? Ang hina ng intel mo, gumastos pa kayo ng billion. Diba? Maghalongkat ka lang naman, mali-mali ka. Diba? Ang utang, 9,000. Hindi naman 9,000 ang utang. Diba? Ikaw bangag ka, Lisa. Buwan ka ng ginapa, sinusumpa ka na ng mga taong nakapaligid sa'yo. Mabubulok. Baka hindi ka na nga umabot sa bilangguan. Baka pag niyakap ka na ni Tita Aida mo, bakit nag-chorba ba kayo ni Taning? Bakit kayo nagkahawaan? Bakit kayo nagkahawaan ng mga sakit na ganyan? Mabubulok ka sa karimlan. Tandaan mo to, Kuting at Lisa Smugs, mabubulok kayo. Magwawagi ang katotohanan, magwawagi ang taong bayan. Yung jutang genius ni Smart Magic na yan, Kuting. Ikaw, lagi kang bangag. 6 years mong niloko ang Pilipino na ipaglaban ang clean and honest election, pero naupo kang buwaka ng genius kayo. Buwaka ng reyna at hari kayo ng smuggling sa Pilipinas. Okay? Wala ka nang ginawa ni isang tuldok, wala kang sinabi laban sa Smart Magic. At ngayon, ang sinasabi ni George Garcia ng Comelec, ano sabi niya? Premature? At hindi pa naman nahuhusgahan ang Smart Magic? Puta ngayon na, in-interview kita, George Garcia.
inacknowledge mo na ang Smart Magic, dinaya si Kuting. Tapos ngayon sasabihin mo premature, kaya ayaw niyong i-cancel yung kanilang bidding, yung participation nila sa bidding. I think this coming September 25. Diba? September 25 yata, very soon. Tapos ayaw niyo i-cancel kasi putangina, si Lisa at si Bongbong ay ang demonyo masahol pa sa Pilipinas. Kaya ang nilalabanan ko ngayon, nating lahat, hindi lang yung demonyong nakalis na natin may sungay. Ito, hayop. Pinakahayop sa lahat ng Jeje. Kung pwede na lang ako magpa-personalize ng studs na matutulis sa katawan ko at yayakapin ko kayong lahat. You know what I mean? At ang magpaano kaya ako na? Magpalagay ako ng studs. Di ba? Magpalagay ako ng studs sa katawan ko punong-puno. You know what I mean? Di ba? Yung matuloy, sasabi ko, ay Lisa, tapos kita ko ng yakap. Ay, miss na miss kita. Gaganon ka, miss na miss kita ko, ting. Yan, gaganon ko, kapagawa ko ng studs. Aloka. Kaya putas, saka na nga. Alright. So anyway, lumapang kayo. I'm talking to you. Kaya mo. Di ba? Hindi nila akalain na isang supporter nila na never nanghingi ng piso sa kanila kapalit ng support ko sa kanila ay kaya silang hold-jakin ng todo-todo. Yan. Yun. May nag-comment na kanina. Ay, gawa niyo nga ako ng studs. Mula ulo hanggang paa para mag-tumbling-tumbling ako dun sa phone niya. Lahat ng tatamaan, tusok. Gusto niyo yun? Anyway, ang ganda ng karagatan. Abangan yung interview namin ni Attorney Glenn Chong. More inside the story. So anyway, Samora iced tea? yung puting ahas na yan, dapat ang wakasan. Isinusumpa ko sa atin ang huling halakak. Tandaan ninyo. Nung sinabi ko sa sarili ko na ako ay bagets pa. Sabi ko, isinusumpa ko. Hindi ako mananatili sa ganitong sitwasyong kahirapan sa Pilipinas. Diba? Magbo-bloom ang aking alindog at matatakasan ko ang kahirapan, kagutuman. Tapos, lahat ng, hindi ako mayaman palanda. I'm okay with my life. Pero sa lahat ng hiniling ko sa Diyos, actually hindi ko hiniling sa Diyos na sobrang yaman ako. Ang hiniling ko lang, maayos na buhay. You know? Hindi ako nang hiling ng bonggang-bongga na dapat maging smuggler ako, maging part ako ng mga, you know, pag ako sa Pilipinas. Ang hiniling ko sa Diyos, talaga palangga, nung umalis ako ng Pilipinas, sabi ko sana, maliban sa pagbabago ng buhay ko, magbago na rin yung buhay ng mga palangga ko, mga kabayan ko. You know why? Back in nursing school, yung mga classmate ko nakakausap ko, lahat sila, majority, the reason why bumalik sila sa pag-aaral, kasi sabi nila, lubog na ang Pilipinas. Kawawa yung kanilang mga anak, gusto nila pag-aralin sa ibang bansa. Kasi gusto nila, hindi sila kakaba-kaba. Hanggang ngayon, ito pa rin yung nararamdaman natin. Mas lalo, mas matindi. Diba? Kaya dapat kasama kayo palangga sa salita. Huwag kayong matakot. Isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito. Isa lang. At bawat buhay natin may purpose tayo. Huwag kang takot mamatay. Kasi pag ang tao takot mamatay, lahat tayo mamamatay. Lahat tayo may pagdadaanan ng lungkot. Walang makakatakas. Lahat may lungkot, may saya, may tagumpay, may kalungkutan. Kalungkutan is kamatayan ng ating bawat family members. At lahat tayo walang palalagpasin dyan. But, yeah, go ahead. But, mga palangga, pag
na-express mo yung sarili mo, na hindi ka nagpabayad, hindi mo pinigil yung alam mo, hindi mo pinigil yung nararamdaman mo. Ang sarap ng feeling. Hindi yung hindi ka nakapagsalita kasi putang ina, takot ka dahil binayaran pa. Diba? Binayaran yung pagkatao mo. So, iba yun. Kaya ganito katapang dahil wala akong pinagkautangan ng loob ng mga politiko. Wala akong hininging pabor for myself. Ang lagi kong hininging pabor sa mga politiko, mga palangga, pabor para sa taong bayan. Alam nyo yan. Pero itong putang Jotang Ginemes, buwan ka ng Ginemes na Liza, Ahas, Araneta Marcos, Bongbong Marcos, sinisira, binababoy nila kayo. Hindi nyo ba nakakita? Lahat ng departamento, mga bulok, lahat may issue. Airport, lumunok ng $300, ang OTS, sabi ko nga, ang bobo mag-isip. Sana sila laksak na sakipay niya yung $300, di ba? At least na ilabas niya pa later yun, di ba? Kunyari, nangating puwet niya, okay. Di ba, ganito ang kabulukan ng Pilipinas. Dahil bulok ang gobyerno natin, bulok ang presidente. Kung walang presidente na mayroong power para talagang ipatupad ang para sa mamayang Pilipino, then it will follow kung ano yung mga tao sa gobyerno. Lahat, kung tumatanggap ng bribery, si Lisa galing sa Okada, Manila, kung si Lisa ay tumatanggap ng pera sa mga BFF niyang smuggler, ka-business partner niya, wala silang pakialam sa inyo. Yung mga pangyayari, wala nga statement yan si Kuting. Nag-statement na ba si Kuting tungkol dyan sa airport na yan? Wala silang pakialam sa inyo palangga. Labo-labo na sa Pilipinas. Di ba? Labo-labo na kayo. Ang issue sa presyo ng mga bilyo, ang mga sweldo ng tao. Di ba? Labo-labo na kayo, samantalang sila party-party. So, kailangan yung makialam. Kailangan yung maging part ng boses na hindi kayo matatakot. Di ba? Hindi nga kayo takot mga liwa, di ba? Tapos takot kayo kay Kuting, tangay na. Hindi nga kayo takot sa mga bagay-bagay na mas nakakatakot. Pero to speak up, you have to speak up. Ang target natin, hindi tayo magpapatol sa mga dugyot, okay? Ang target natin yung ulo ng ahas. Tandaan nyo, ulo. Sino yung ulo ng problema? Dalawa. Si Liza at si Kuting. Si Liza ang nagpapatakbo lahat ng smuggling business sa Pilipinas. Si Liza ang sa likod ng mga pulburon dahil siya ang abogadong pulbur. Inaatasan siya ni Bongbong Kuting, ni Bongbong Marcos, na maniobrahin ang lahat ng bribery na pwede nilang gawin sa Pilipinas. Kaya hindi sa kasuhan mo kung hayop ka. Huwag mo na idaan kay Tuning. Idaan mo sa sarili mo, ikaw ay na-address ko. Huwag mo na idaan kay Tuning. Nag-invento ka pa ng peking address. Alam mo ang information ko nasa iyo. Nahayop ka, di. Pumasok ka sa akin. Ikaw ang promotor ng smuggling sa Pilipinas. Ikaw ang promotor, kayong mag-asawa, ng pulburon sa Pilipinas. Kaya lalo masisira ang kinabukasan ng mga kabataan. Ikaw ang lahat ng promotor ng paniningil ng pagbibigay ng posisyon sa Pilipinas, sa lahat. Diba? I told you about it already. Parating pa, maraming mga exposing darating sa atin. Kanina lang may mga nabasa ako. I'm just so happy that I'm enjoying my life here on board. Pero the moment na pagbababa ko dito sa barkong sinasakyan ko, hindi ko titigilan ang pag-i-expose sa hayop na gobyerno. Diba? Inahamon ko, Lisa, kung matapang kang ginayo ka. I address your Liza Arane. Anong mo? Apelyido mo nung bata ka? Ay, nung bata ka, nung dalaga ka? Ano yung apelyido mo? Yung parang siyang Cacho. Okay. Yan, address ko sa'yo ha. Ito para buo. Liza Cacho
Araneta Marcos, aka Liza Smugs. Buwa ka ng inakay, magkaso ka. Now na, huwag mo nang idaan kay Taning dahil nakarating sa akin, may dalawa kang taong inuutusan para kakasuhan na naman ako. Kasuhan mo ako dyan sa Pilipinas, lahat. 1,000,000 case ito doon. Kasuhan mo ako, dalhin mo dito sa US court. You have the capacity, di ba? BFF kayo ni Julian Biden. Oh, yung presidente namin dito. Kasuhan mo ako. Ikaw, Bongbong. Ayan. Ferdinand. Edralin Marcos Jr. Bakit pa kayo dadaan kay Kuting? Kay Tuning. Ang duwag-duwag nyo. Hindi kayo mga betlog. Ayan. Pinangalanan ko na kayo. Pinimpan ko na yung mga pangalan ninyo. Wala nang alias yun. Hindi na Smugs. Hindi na ahas. Buong buo. File a case against me. At ang iba, ipakita ko ang ebidensyang sinasabi ko. Hindi ko lang pwede pakita yung picture kasi at ang mga videos kanila kasi papatayin nila ang source natin. Pero sa oras ng katamang panahon, kaya pag gusto ko kasuhan niya ako, ipakita sa court eh. Papatayin nila yung source ko. Kakausap ko lang sa source ko. Anong sabi sa akin, ma'am, pagdating sa court at kailangan natin ipakita, I will. Mag-a-attest ako. Kaya hinahamon ko, susuot mo ako. Oh, may daan sa mga kasinungaling ni Tuning po, tanga na. Gagamitin niya pa yung anak ni Tuning, wala naman akong sinabing against sa anak niya. Diba? Yan, bayaran din yung hinayupak na yan. Pero, si Tuning, taberna, yan. Aso ni Lisa yan. Ngayon, makarating sa akin, 2 tao inuutosan ni Lisa na mag-file against ng case. Tapos sabi pa nga ikaw, Pinky Romualdez, buha ka ng inaka ng DSWD. Romualdez. Sabi ko ba, Edralin? Yan, si Bongbong Marcos. Bongbong Romualdez Marcos, diba, Ferdinand? Edralin si senior pala yun. Labo-labo na, no? But anyway, ikaw, Pinky Romualdez, ano sabi mo? Pipick upin na, madadampot na ako. Tuwang-tuwa sila. Ito mga hayop na to. Tuwang-tuwa sila. Maharlika, we're gonna be arrested soon. Yun ang term mo. Yun ang sinabi mo. Tuwang-tuwa kang hayop ka. Tangina, nandito ka na sa Amerika. Bumalik ka ng Pilipinas para magnakaw dyan sa DSWD. Ayan, kasuhan niyo ako. Kasuhan niyo ako lahat. Dahil totoo sinasabi ko, magkita tayo sa korte. Kakayabang niyo mga hayop kayo. Hawak niyo pera namin. Pera ng bayan. Hindi pa lang case against me. DSWD, Pinky Romualdez, excited ka para ma-aresto ako. Kayo ipapa-aresto ko. Aarestohin kayo ng taong bayan. Dahil kayo ang nagnakaw. Ano, pa-aresto niyo ako dahil may utang ako? Utang na, hindi naman ako nangutang sa inyo. Di ba? Kayo ang lumuluskay sa pera ng bayan. Ayan sila palangga, you have to know na inuutusan ni Lisa, meron pa siya inuutusan, yung binolya ko na, what's the name, yung coffee shop? Faron Cafe. Ayan, pinukon yung Faron Cafe na ginamit din yung coffee shop na yan to launder the money. O putang ina, sige, magkaso kayo. Dali, oy, Faron. Inuutosan ka ni Lisa, di ba? O, magkaso na kayo lahat. Ikaso nyo na sa akin. Di ba? Ikaw, Lisa, kung matapang kung abogada ka, umarap ka sa akin. Ikaw ang pumasok. Kahit hindi ka na umarap dahil wala ka namang mukhang iarap dahil yung mukha mong kulo-kuluntoy, di ba? Na punong-puno na ng pulburon. O, ikaw, dadaan ka pa kay Faron Cafe, dadaan ka pa, sino pa yung isa niyang, is that? Basta may isa pa, I forgot, di ba? Meron pa siya inuutusan na file case. Gayan po ang larawan ng presidente ninyo, ng first ahas ninyo. Gigipitin ka kapag nagsasabi ka ng katotohanan. Right? Poy Quiñones. Yun, o ikaw, Poy Quiñones. O isama mo na si Abel Bacudio, magkaso kayo lahat sa akin. Oy, Poy Quiñones, ha? Pinupush ka ni Lisa to file case against me. Si Raul, yung mga binanggit ko sa'yo, na i-expose na yon ng mga taong niloko mo dito sa Los Angeles. At nasa social media at even nasa dyaryo yung expose ko. Yan, 2 po yan. Inuutosan ni Lisa ang ipush si Faron Cafe, si Poy Quiñones para daw kasuhan. Ako, bring it on. Diba? Bakit di ka magkaso, Lisa? O, ikaw, sinasabi ko na,
Maria Luis Cacho Araneta Matos, aka Liza Smalls. Ikaw ay rena ng smuggling at ikaw ay smuggler, nakasabwat si Michael Ma. At ikaw, Liza Maria Luis, may Maria siya, di ba? Luis Cacho Araneta Marcos, yan binubuo ko na. Isinasama mo sa iyong business trip, gastos ang pera ng bayan, si Mark Sayarot, okay? Na what? Exporter ng pulburon na tinitira ninyo. At siya ay what? Na huli ang kanilang shipment papuntang Australia at nasa kote ng Federal Australian Police. Ikaso mo sa akin, dadaan ka sa Paron-Paron Cafe na yan at saka kay Poy Quinones. But go! Bring it on, darling. Diba? Iswan niyo si Marlica, itodo nyo na. Lahat, itodo nyo na lahat ng kaso. 100 million case against me. Laban sa akin. At, you know what? Hindi kayo mananalo. Dahil mananaig ang katotohanan. Tandaan mo yan, Lisa. Maglasing ka na ngayon. Alam ko gulong-gulo ka na sa buhay mo dahil pinagsisigawan mo yung mga tao dyan sa presidential communications na hindi nyo kayang ampatin ang mga expose ko at expose na mga nila Glencho, Atty. Glencho, nila Sas, nila Talakera at marami pang iba. Harapin mo kami ni Glencho, Lisa. Inaakusahan ka na ikaw, Liza Marcos, buwa ka ng Genimes, nakipagsabuatan sa Smartmatic. Hindi ba libelous yan? Kung yan ay hindi totoo, libelous yan, makakasira sa inyong magandang pangalang smuggler. Oh, yung pala case against us, bakit hindi ka yun na lang, mga kababayan eh, mga palanda. Huwag ka pa nga ng prutas pa. Okay? Doon pa lang, kung ikaw na Pilipino ay matalino, may puso, may para ka sa bayan, dito sa statement namin ni Glenn Chong, kasi pinangalanan namin diretso. Si Sas hindi pa niya pinapangalanan ng buo, may code name pa eh. Mamulit ang buboljak yan si Sas, pero ako na magpapangalan, si Lisa din naman ang inaano na yan. Right? Nag-iingat lang si Sas, pero ako wala akong dapat pag-iingatan. I have nothing to lose in this world. I have a lot to gain para sa Pilipinas. Dito sa expose na to. At least kung mawala man ako sa mundo, hindi ako makakalimutan. May isang Maharlika, okay, na nagsalita laban sa powerful na smuggler. Sa cases talaga, you'll never know, tandaan ninyo, hindi natin hawak ang buhay natin. Hindi natin hawak ang buhay natin, pero mas magandang ilalabas mo kung ano yung nalalaman mo. Dahil na lagi naman kayo nakatakot. Kapag anak ni Kapitan, ni Mayor, ni Congressman, takot kayo. Walang mayayari sa buhay ninyo. Kaya ako bata pa lang nakapalanda, wala akong sinisino. Pag naaway ako, sinasapak ko agad para tapos na laban. Patay, buhay ko buhay. Minsan ka lang mabuhay sa mundo ito, matatakot ka pa. Hindi ako nabuhay sa takot, malanda. Hindi ako nabuhay sa takot. I remember nung bata ako, sinasabi ko sa nanay ko, nasa probinsya kami, may isang kaming kapitbahay. Nag-away kami ng anak niya. I was young, siguro mga 9 years old. Mga 8, 9. Tandang-tanda ko yun eh. Nag-away kami ng anak niya. Abay, gumawa ng misinformation. Sabi sa nanay, kasi nung unang panahon, magsusumbong ka sa nanay ng nanay, si Claire, ginawa yung anak, ganito, ganyan. Tapos gumawa ng nag-invento ng kwento against me. This is true story, ngayon ko lang to ipaparinig sa inyo. Namatay na yata yung nanay niya, hindi ko napapangalanan kasi tapos na yun, matagal na. Pero kailangan ko lang to sa inyo. So, merong nanay na pumunta sa bahay namin sa Bisaya na nagkukwento na yung anak mo, yung ginanto yung anak ko, dadadadadadada. Sobrang sinungaling. Kinuha ko yung tasa, binato ko yung ulo niya. Ayun, bukol. I was 8 years old. I swear to God, ginawa ko yan. Andun yung lola ko, nataranta yung lola ko ng bongga-bongga buhay ko. Yeah, ganun ako ba? Sabi ko, I was young.
8 years old, ginawa ako ng kwento kasi ayoko mapalo ng lola ko tsaka ng nanay ko. Di ba ganun ang unang panahon pag sinumbong ko, yung anak ko, inaway si ganito. Tapos ito namang ibang mga magulang, kukuha ng one stinking, papaluin ka. Siling ko kay mama. Sabi ko, butigon na, saan? Nagulat na naman lahat. Kinuha ko yung tasa. Plastic lang naman yung tasa noong unang panahon. Plastic. Okay? Binato ko ng bonggang-bongga. Nagulat. Natarantay ng nanay ko tsaka lola ko. Na ano, bakit nang bato ka? Ganun sa face. Butigo niyang diputan yan eh. Anyway, that was my story when I was 8, 9 years old. Ano ibig sabihin? Ano yun? Dahil bata ka, dahil powerless ka, dahil hindi ka anak ng politiko, titiko mo na lang yung bibig mo. You have to learn how to stand up, mga palangga. Fight for your rights. Kahit dito sa Amerika, wala akong pakialam kung dito sila pinanganak. Once na inapakan nila ang kalingkingan ko, diba? It's time to speak up. Hindi ko pwedeng dahil immigrant ka dito or something, takot ka. Hindi, lahat yan hamunin ko ng mano-mano. But anyway, balik tayo sa story natin. Now, kaya nga, bakit natakot sa gobyerno talaga? Bakit ko sila katatakutan? Sila dapat matakot sa atin kasi sila yung nagnanakaw ng pera natin. Kaya ako lang ako ninakaw sa inyo. May piso ko lang ako ninakaw sa inyo. Diba? Anyway, maglipat tayo mamaya kasi ang napapalakas na yung boses ko. Nasa dining area ako ng Royal Caribbean. Ayan, para mamaya natin sa Pachico. Ayan ang karagatan today. Kaya pakita natin dito. Ayan ang karagatan. Pakita natin. Ayan ang karagatan today, mga darling. So, ayan ang aming kiyataha. Kaya dapat dyan kinakain ng pating si Bongbong at saka si Lisa dyan, oh. Para pagpiestahan sila dyan, oh. Yan mga sa katauhan today.